Mag-a-add tayo ng VMware. Magki-create tayo ng bago. Click natin yung plus or create tayo ng new virtual machine. And then, typical pa rin yung pipiliin natin. Pero kung gusto nyo namang advance, pwede naman, mamimili kayo ng specs na gusto nyo, no? Pero typical lang ang pipiliin natin. And then, pipiliin ko yung pinaka-installer kung nasaan yung server. 64-bit siya. And then, next. And then, eto, product key kung kailangan. Kung hindi naman, no need. Full name, password. And confirm. Now, ang password natin, optional, di ko lalagyan. Tignan natin. Next natin. Yes nyo lang. And then, next. 40 gig. Okay lang natin. Okay lang. Pero kung gusto nyo bawasan, it can be 20 gig. Para hindi masyadong kumain ng malaki sa inyong hard drive. And then, finish natin. And then, yan na siya. Now, magbuboot na yung Windows Server natin. I-view natin yung full screen para kitang-kita. Yan. Now, while we're waiting, napansin nyo yung login niya o installation niya ay kahawig ng Windows 7. This is a server. Pero mapansin nyo dahil magkakaalinsabay sila nung ginawa, Windows 7 at yung server 2008 ay halos parehas na parehas. Kung papansinin nyo, halos common yung kanilang itsura. Pero hindi ito Windows 7. This is Windows Server 2008 R2. Now, binuboot na niya dahil naka-solid state po tayo. Mabilis lang yung installation process ng pag-setup nito. Antayin lang natin. Click yan ng setup. Copying Windows files. Yung default, typical to nangyayari. Pag nagbo-boot kayo sa Windows, ay ina-expand yung kanyang mga cab. And then, i-install niya yung mga features. So, ang estimation natin para ma-install to kung tayo naka-solid state, 5 to 10 minutes depending on the hardware and specs. Hindi natin tinaasan masyado specs for the convenience na hindi masyadong mag-lag yung ating pinaka operating system kasi in-install natin siya using VMware. Pero dahil naka-solid state po tayo, sandali lang naman itong install. Now, tatanong nyo, saan ba ginagamit yung server? Ang server, ang main purpose niya is to serve and connect multiple computers and transfer, i-manipulate niya yung transferring and receiving ng files at sharing. Halimbawa, you can share your files commonly sa isang OS, yung default, pwede ka mag-share lang ng 20 users. Pero pag naka-server po tayo, mas marami. Kahit na 50. Depende sa specs ng server at saka ng hardware. Ibig sabihin, ang main role niya talaga is to act na parang ma-centralize lahat ng connection at ma-control ninyo. Now, commonly, ang karaniwang gumagawa lang nito ay setup sa mga opisina, company, para ma-monitor nila yung mga transaction, yung ginagawa, at bukod doon, ma-utilize lahat ng computer. Pero kung tayo po ay gagamit lang for the convenience ng mga internet cafe or sarili-sarili lang natin, hindi po sinasuggest na mag-server tayo kasi license pa lang po ng server ay napakamahal. May mga server na ang halaga ay milyon, depende po. Pero nowadays, ang uso na po sa server ay cloud-based. Ibig sabihin po, yung server natin ay po pwede na online dependent na siya. Itong mga typical na ganito po is hardware pa in-install. So, click natin yung restart, mag-reboot siya. Tingnan po natin kung ano ang mangyayari. Hintayin lang natin. Ayan, napansin nyo yung loading niya. Dahil sabay silang ginawa, 2008, ni Windows 7, magkamukha sila ng interface. Ganun po pag gumawa si Microsoft ng OS. Commonly, kung ano yung kasabay niya, halos magkakamukha sila ng layout at design. So, dahil nung 2007 to, 2008, so yung settings niya at itsura ay kahawig ni Windows 7. Ayan, setup, completing installation. Hintayin lang natin. And then, pag natapos yung installation, makikita natin yung pagkakaiba ng Windows Server na operating system. Sa previous nating mga video,
o tutorial, makikita nyo yung pagkakaiba ng Windows 10, Windows 7, no? Yung mga itsura. Now we have the Windows Server. I also installed Linux para makita nyo yung pagkakaiba-iba ng mga operating system. Now, yung process na to, nagdi-detect siya ng mga drivers, video card, mouse, keyboard, lahat ng common na hardware na meron tayo. And kung papansinin nyo rin, yung process ng installation at setup niya commonly ay parehas nung kay Windows 7. So, wag po kayong maninibago. Usually, ginagamit to sa assessment ng CSS for the configuration. After ng installation na to, may tutorial tayong gagawin kung paano i-configure yung ating Windows Server. Now, antayin lang natin. So, possible na mag-restart to upon completion. Antayin lang natin. I-install niya updates. Posible na mag-restart po siya. Antayin lang natin. Yan. Completing installation. May mga different type ng Windows Server, no? I-try nating i-browse sa ating net para lang at least aware kayo habang nag-aantay po tayo. Windows Server. Tignan po natin yung mga current habang inaantay natin. So, ang latest ngayon is 2019. Yan. Meron siyang Windows Server 2019. Tingnan natin yung pricing ng Windows Server. Kung magkano. Yan. Nag-reboot na pala. Antayin lang natin. Habang naglo-load, tignan natin. May iba't ibang price. Tignan natin yung commonly kung magkano yung Windows Server. Yan, 6,000. Data center pa lang yun. Standard, 972. Ang mahal, ano? So, may iba't ibang license. Depende sa kung ano yung maibibigay niyang output or yung mga features niya. Minimize natin. Now, nagpe-prepare siya ng desktop. Ayan. This is a data center. Ayan. Kung ito i-install nyo na gamit lang ay tawag dito, kung ang gamit nyo lamang ay yung hardware na literal, kasi nababypass minsan sa VMware. Yung hardware na typical, kailangan makapag-enter muna kayo ng password. At yung pag-enter sa kanya ng password, ipiniprevent niya yung pagsisimple lang ng password, dapat ay complicated. Now, kung papansin niyo, ang pinagkaiba nilang dalawa, no, ayan, pag pinakita natin, ay simpleng-simple, halos walang content. Pero this is a data center. No, this is a data center. Parehas na parehas siya. Data center. At mapansin niyo, wala halos siyang interaction ng mga multimedia. It's more on data and database and manipulation of network, no? So, I hope may natutunan kayo. Kagaya ng sinabi ko kanina, depende, 2019 yung latest. Pero, yun lang yung proseso ng pag-install. Nakapag-install na tayo at the convenience of the short period of time. I hope may natutunan kayo. Sa susunod na lesson natin or video, ay mag-upload naman ako kung paano i-configure yung ating Windows Server 2008. So, I hope may natutunan po kayo at nakuha. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at subscribe sa aking channel para updated po kayo sa lahat ng video na ginagawa ko. Salamat po sa panonood.